Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano nga ba ang talagang nangyayari ngayon sa anak ni Ali Khamenei? Ang next or ito na ngayon ang humalili sa kay Ali Khamenei. Siya na yung supremo ngayon ng Iranian. Walang iba kundi si Mojtaba Khamenei. Ano nga ba ang talagang sitwasyon niya? Bakit kahit isang salita, kahit isang recorded audio ay wala? Kahit isang word lang, wala. Walang video, kahit maiksi lang, wala. Kasi merong itinatago ang Iranian regime na pinoproject nila na buhay pa itong si Mojtaba Khamenei at nasa magandang kalusugan. Pero ang totoo niyan, noong proclamation nila ng next supreme leader or supreme god nila, ay karton na lamang yung ginamit, cardboard, dinikit yung mukha, parang yung si Digong noong magkandidato sa Davao. Ay nakulong na kaya ang sinakay sa pick-up ay cardboard na lamang ni Digong. So mas maganda pa yung kay Digong kasi maganda ang pagkagawa. Itong kay Mojtaba Khamenei ay talagang cardboard lang talaga na parang karton ng mga sigarilyo na pinagdikit-dikit tapos hindi pa nakakatayo, hinahawakan lang So ito pala ang nangyari sa kanya, talagang maluba pala ang tama. Noong unang pagbomba ng Amerika kay Ali Khamenei, kasama pala ito na tinamaan. At hindi lang sinasabi nila na tamaan ng anak kasi manghihina ang mga sundalo ng Iran. Ang mga IRGC ay mawalan na ng di ba? Mawawalan na ng control at sinasabi nila na meron silang next supreme leader. Yun pala ay tigok na rin. Noong iproklama nila ay kumatos na pala Tapos ngayon wala na, talagang sinikreto na, mga kababayan. Kaya ating pakinggan ang news channel ng Australia nagsasabi tungkol sa kalagayan ni Mojtaba Khamenei. In Iran, the new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the son of the dead Ayatollah Ali Khamenei, he still hasn't been seen since taking the top job, but a written statement has been released, allegedly from Khamenei Jr. It was read out on Iranian state TV. I assure everyone that we will not refrain from avenging the blood of your martyrs. The revenge we intend is not limited to the martyrdom of the great leader of the revolution alone, rather any member of the nation who is martyred by the enemy. Ng Iranian Ang accent na yun ay accent ng isang European or baka taga UK, taga England. Ganon yung accent niya Kaya hindi yun si Mojtaba Khamenei. Hindi na makapagsalita kasi tinamaan talaga daw ang malaki ang sugat ng mga atay niya, ng internal organs niya, at ang paa niya ay yung isa ay naputol na, yung isa ay puputulin pa daw. Binti, hindi pa. Kaya hindi na, kahit isang salita, hindi makapagsalita na si Mojtaba dahil sobrang dami ng tama ng mga shrapnels. Kaya wala talagang sila maipakita o maiparinig na boses ni Mojtaba. Bagkus mga text na lang daw. Pwede naman kahit sino mag-text, di ba? Mga kababayan. O balik tayo sa Anchorman. Something tells me that Mojtaba doesn't sound like that, and I say allegedly written by him because his capacity to actually write anything seems Something tells me that Mojtaba doesn't sound like that, and I say allegedly written by him because his capacity to actually write anything seems unlikely. The Sun in the UK reports that he's in intensive care at the Sinna University Hospital in Tehran after being critically injured in an airstrike. We don't know whether it's the same one that killed his father or one that came later, but a source close to the team treating Khamenei told a dissident in London, who then passed the message on to the Sun, that one or two of his legs have been cut off. News anchor dito. So ito yung AI picture ni Mojtaba Khamenei. Ayun hindi pa naputol yung paa pero durog na. Yung kanyang binti. Merong malaking sugat sa may tiyan.
Ang kanyang braso ay parang napuputol na rin. At sa ngayon ay merong $10 million reward sa makapag-capture dead or alive kay Mustafa Kamini. Kaya sigurado ako ang mga mga contractors sa Iraq, maraming contractor diyan yung nagpapabayad, mga bounty hunter. Sigurado ako hanapin yan. O baka isa sa mga tauhan niya ay yun yung magsumbong, di ba, para sa $10 million bounty. Ang laki-laki niyan, $10 million, magkano ba yan sa piso? Ang laki niyan. 30,000 nga lang, 1 million mahigit na lalo na yung $10 million. $1 million is roughly sa piso nasa roughly 60 million ang 1 million, di ba? Kasi nasa 59 mahigit na yata ang dolyar ngayon. Kaya napakalaking napakalaking halaga na pera. Pwedeng yayaman ng buong ang buong platoon, di ba? Meron isang squad o kahit isang squad, lahat milyonaryo, o kahit isang platoon ay hati-hati sila sa $10 million. Ang laki-laki niyan. Ilalo na sa Iran ngayon, ang $1 is 1.4 million. Ang halaga ng $1 is 1.4 million real, ang katumbas ng isang dolyar sa Iran ngayon. Kung mayroon kang $10 million, imagine na lang kung anong mangyari sa buhay mo. Isa ka ng napakayaman na tao sa Iran. Okay, patuloy tayo sa balita, courtesy ng ating mga kaibigan sa Australian Channel. His liver or stomach has also ruptured. He's apparently also in a coma as well. Joining me now is strategic analysis. His liver or stomach has also ruptured. He's apparently also in a coma as well. Joining me now is strategic analysis Australia Director Michael Shoebridge. Michael, thank you so much for joining me. This has been some confusion all week about whether or not he's injured, whether he's alive at all. The talk now seems to be that he is alive, but he's in a bad way. How many people can we expect the US would go through until they find a leader that presumably they're happy with? Because they're not going to stop here. I don't think they're going to find one. If it's true that the new Supreme Leader, Khamenei's son, is incapacitated, it's not affecting Iran's conduct of the war. Okay, so Looks meron to me ng like the Revolutionary Guard layer Corps by is layer firmly na in control. parang meron silang They may well have autonomy written that sa bawat statement. sa bawat opisyal ng IRGC. Ibig sabihin ang center of command ay wala na. Bali bawat barangay ay merong autonomy. Pero isa lang yung nila na magkipaglaban sa Amerika at Israel at titirahin din yung mga neighboring countries. Yun lang yung nila yung instruction na iniwan ni Ali Khamenei na lipulin lahat, pati ang mga neighboring Arab countries. Yun lang yun. Kaya kahit deadball na tong anak ni Khamenei, ay pagpatuloy pa rin nila ang kanilang terorismo sa buong Middle East, pati na sa Amerika at Israel. Kanina lamang pala ay mayroong namatay na Pilipina sa Israel dahil sa nakapasok na ballistic missiles. Isa ang kanyang bahay na pinagtrabahoan ng natamaan. Patay na, Mary Ann Rivera yata ang pangalan. Pero ang maganda ay nagbigay ng napakalaking tulong ang gobyerno ng Israel. Okay, so ingat kayo dyan mga kababayan sa Israel. Oras-oras mayroong sumasabog At sa lahat ng party dyan sa Middle East na mayroong Pilipino, ingat kayong lahat. At kami dito ay nananalangin sa inyong safety. Alright, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na mga kakulingkoy. Pag-comment na lang sa inyong komento sa ating comment section. Hanggang sa muli, paalam at ingat.